Hello, magandang araw po sa inyo. Ito po muli ang inyong Medical Director ng JC, Dr. Ferdinand Soledad po. And nandito tayo to tackle ang isa sa pinaka-importante nating produkto, which is Calbit C. Okay? So, sa pag-uusap natin regarding Calbit C, importante po na maintindihan natin na may mga karamdaman na kung saan talagang importante na gumamit tayo ng Calbit C. Ngayon po, ang una nating pag-usapan ay ang sakit na scurvy. Alam niyo sa history, kung paano talaga na-develop itong Calbit C, unang-unang nakita yung karamdaman kung tawagin ay scurvy. Sa karamdamang ito, nakikita natin na ang unang simptomas will be more of yung pagkakaroon ng gingivitis, okay? Mga gingival problems. Ano pong ibig sabihin nun? Pwede kang magkaroon ng loosening ng teeth. Ibig sabihin, lumuluwag ang ating mga ngipin dahil nga po namamaga yung gums natin. And other than that, syempre, pwedeng magkaroon ng bleeding, no? Yung pagdudugo. Bakit ho ba nagkakaroon ng pagdudugo? Kasi nga, nag-loosen up yung ngipin mo, namamaga yung gingiva mo, and other than that, sa skin, pwede rin magkaroon ng problema. Ngayon, based sa history, ang dahilan ng ganitong karamdaman ay isang matinding kakulangan ng vitamin C. Okay? Therefore, dito pumapasok yung pangangailangan natin ng vitamin C. Now, ano ba mga simptomas nito? Okay. Ang common symptoms, sabi nga natin, pagdurugo. Ang pagdurugo na yan, pwedeng makita sa ilalim ng ating skin. And pangalawa po, yung pagkakaroon ng pamamaga ng ating gums, thereby pwede rin mag-trigger ng tinatawag nating bleeding. No? So, hindi lang po doon. Bleeding sa gums, bleeding din sa nostrils. Diba? So, yan yung common na pwedeng mangyari sa isang sakit na scurvy. Other than that, yung nabanggit ko na kanina, loosening of teeth. Ibig sabihin, dahil namaga, nag-loosen yung gums, nagtanggal din yung ngipin. Diba? Next is yung joint and muscle pains. Ang pagkakaroon mo ng pananakit ng mga joints tsaka muscles mo ay isa din sa isang simptomas ng tinatawag nating scurvy. Of course, now, ano pa naman ang pwede nating magawa sa pamamagitan ng ating vitamin C? Remember, ang scurvy ay isang uri ng sakit na dahilan sa kakulangan ng vitamin C. Okay, now, number one, makikita natin ang problema. Siyempre, pag tinignan natin ang ating mga mata, nagkakaroon tinatawag natin na hindi siya pinkish. Di ba? Pale yung palpebral conjunctiva natin. Anong ibig sabihin nun? There's possibility of having anemia. Di ba? And what else? Possible din na magkaroon ng mahinang baga, magkakaroon ng atake ng asthma, allergies. Of course, ang pinakamahirap yung cancer. No? Kasi nga, dito, mahihina ang ating katawan at dahil yan po sa kakulangan ng kakayahan natin to control yung free radical damages. At ang free radical damages po kayang kontrolin ng presensya ng vitamin C. And therefore, yun pong pagkakaroon ng karamdaman na related sa cancer ay isa palang uri din ng kakulangan ng vitamin C. Ano pa po? Yung problema sa mata. Ang katarata na tinatawag natin. Gusto ko maintindihan ng lahat na ang vitamin C ay isang uri ng bitamina na nakikita sa aqueous humor. Ano po yun? Ito po yung tubig sa loob ng mata. At pag kulang tayo sa vitamin C sa loob ng tubig sa mata, ay posibleng mag-trigger ng iba't ibang problema katulad na ng katarata. Okay? So ano pa po ang posibleng sakit? Of course, mahinang baga, allergies, at mag-trigger ng tinatawag nating upper respiratory tract infections. And again, kung meron tayong problema sa ating vitamin C, pwede rin ito maging dahilan ng pagtaas ng blood pressure, ng pamamaga ng gums, gingivitis, pagkakaroon ng problema sa mata, di ba? And of course, yung aging process, pagtanda, di ba? So ito po yung karaniwan na mga nagiging dahilan, ika nga, ng kakulangan ng vitamin C sa ating katawan. Okay, nabanggit ko na kanina. Ang una, anemia. Bakit ho nagkakaroon ng anemia? Kasi nga, kapag kulang ka sa vitamin C, yung hemoglobin level ay hindi naaayos.
No? So ito po, kinakailangan karaniwan ng vitamin C para ma-process ng katawan natin yung production ng tinatawag nating hemoglobin at acceptance ng katawan natin ng iron. Diba? So, assimilation ng iron. Now, paano tutulong yung vitamin C? Again, with the presence of vitamin C, mas madali na pong ma-absorb yung mga kinakain natin na mataas sa level ng iron. So, ibig sabihin, kung na-absorb ng maganda, mawawala yung sakit na anemia. Ano pa po ang pwede natin maging triggers, ika nga, ng paggaling sa pamamagitan ng vitamin C? Asthma. Binanggit natin kanina na ito ay isang uri ng allergy. At kapag kulang ang ating katawan ng vitamin C, our immune response is less. So kung less ang immune response, there's always a bigger possibility na magkakaroon tayo ng allergy. And that allergy will trigger asthma attacks. Diba? Now, ano naman ang magagawa ng ating vitamin C? Well, simple lang. Kapag regular kang nagkakaroon ng vitamin C sa katawan, it will trigger increase of vitamin C in the body, and it will also trigger an increase of your immune response. Diba? It will trigger increase again ng level ng immune response ng iyong katawan. Therefore, the antioxidant level is high, a better immune response, wala po tayong allergy, walang asthma. Diba? Next, cancer. Alam natin na ang cancer ay isang abnormal na growth or pagdami ng mga selula ng ating katawan. At dahil sa abnormal na pagdami ng selula ng katawan, nagkakaroon ng possibility of creating what? Tumor. Diba? Pag may tumor, definitely, yan po ay isang uri ng cancer. Whether it's benign or yung tinatawag nating severe form of cancer, di ba? Yan po ay pwedeng makontrol sa pamamagitan lang ng presensya ng ating vitamin C. Ang vitamin C po kasi, again, babalikan natin. Antioxidant, being a good antioxidant, it will trigger response ng immune system mo. Kung maganda ang response ng immune system mo, it will control the growth of cells, yung abnormal growth ng cells. Kung walang abnormal growth ng cells, we control production or yung probability ng pagkakaroon ng cancer sa ating katawan. Okay? So next, katarata. As I mentioned a while ago, yung presence ng katarata o yung pagkakaroon ng, kumbaga sa salamin, nagkakaroon ng gas-gas yung salamin mo. Diba? At yun ang nagtitrigger kung bakit nahihirapan kang makakita. Iyan po ay posibleng dahilan din sa kakulangan din ng vitamin C sa katawan. Kasi if you have good amount of vitamin C in our aqueous humor, dun sa tubig ng ating mga mata, makokontrol natin yung pagdami ng free radicals that will actually trigger yung pagkakaroon ng gas-gas or dumi sa ating mga lente. Diba? So kung walang dumi yung lente, because of the presence of a good level of antioxidant, mapipigilan din natin yung pagkakaroon ng tinatawag nating katarata. Ayan, di ba? Natututo ba? Ayan. So ibig sabihin po, ano pa ba yung pwede nating maging sakit or karamdaman na pwede nating matulungan? Of course, yung mga upper respiratory tract infections. When you talk about upper respiratory tract infections, we are talking about common colds. Yung mga karaniwang ubo at sipon. Di ba? Ang karaniwang ubo at sipon, madali nating kontrolin yan. Simple lang. Take your vitamin C. Di ba? And of course, when you talk about vitamin C, kalbits yan. Di ba? So, again po, ang reason being is yung pathophysiologic function ng ating presensya ng vitamin C, which will trigger immune response, better immune response. Okay? So, ano pang karamdaman? Bronchitis. Similar to our common colds, ang bronchitis po ay may kinalaman sa pamamaga ng mga daluyan ng hangin sa ating baga. Di ba? At bakit nagkakaroon ng pamamaga? Again, exposure to some level of infection, mga bacteria, and dahil kulang yung immune system response mo, posibleng magkaroon ng infeksyon sa loob. At dahil doon, mamamaga yung mga daluyan o daanan ng hangin. Di ba? At kung tawagin natin siyempre is bronchus
or even bronchioles, no? And since bronchitis yung pinag-uusapan, we are talking about bronchus. And to prevent inflammatory process in the area, you need good amount of vitamin C. Ayun, ganun pala kasimple, Doc. Di ba? Yun lang po eh. Kaya nga sabihin natin sa sarili natin, we need to take vitamin C regularly. Okay, ano pang karamdaman? High blood pressure. Oh, Doc, anong kinalaman ng high blood pressure? Alam niyo, pag kulang ka sa vitamin C, the possibility of creating good amount of collagen, which will actually improve the elasticity of our blood vessels, nababawasan yun eh. So kung hindi maganda yung elasticity ng blood vessels mo, madali yung possibility na mag-deposit doon yung mga taba at mga iba pang uri ng mga dumadaloy sa ating dugo na hindi healthy. So therefore, kapag may possibility ng pagbabara sa mga daluyan o ugat, tataas ang iyong blood pressure. And to prevent that, we need a better elasticity of blood vessels. And to have that, we need good amount of vitamin C in the body. Ayan, simpleng-simple, di ba? What about periodontal diseases? No, similar to gingival problems, di ba? Periodontal diseases, we're talking about the gingival area again, sa ngipin, di ba? So, if we control the possibility of that, having infection sa ating mga gum area, we control yung periodontal diseases. So how do we do that? Give a better immune response. So kung maganda ang immune response mo, walang periodontal diseases. And how do we do that? Take your Calbit C regularly. Diba? Ganun kasimple. Now, what else? Aging. Ito, magugulat kayo. Aging ba, Doc? Totoo yan? Yes. Sabi ko nga, may challenge ako dito eh. Alam nyo ba, na kapag regular kang nagtitake ng vitamin C, we control the physiologic process. Physiologic po ito. Kasi as we age, really, magkakaroon ng abnormality yung skin mo. Papangit yung elasticity niya. But then again, if you have good amount of vitamin C in the body, the elasticity will stay. Ibig sabihin, parating maganda yung elasticity ng muscles mo, ng skin mo. So therefore, yung aging process is delayed. Yung aging process ng skin and muscles are delayed. So therefore, you will look younger. So we prevent aging. Di ba? Kasi kaya naman tayo nagmumukhang matanda, kulang talaga sa vitamin C. So the elasticity of muscles and skin will stay. Mape-prevent natin yung pagtanda niya. Magandang skin mo, you will stay good looking and you will stay younger. Ayan, younger looking. Di ba? So yun po. What else? Napakarami pa po. Napakarami pang karamdaman na pwedeng tulungan ng vitamin C. But then again, kailangan kong sabihin sa inyo na by simply taking regularly ng vitamin C natin, it will help our body in a lot of ways. So, para mapatunayan natin yung kakayahan ng ating Calbit C, panoorin natin itong testimonya. I am Jerwin Alvarez. I am 32 years old. Nakatira po ako sa Calamba, Laguna. Dating empleyado sa isang malaking kumpanya rin. Isa po ako doong assistant warehouse supervisor ng almost 5 years. Nung nagtatrabaho ako noon, kasi panggabi ako noon eh. Natagalan ako sa panggabi eh. So, yung pagtulog ko noon naapektuhan. From night, tapos biglang magpapang-araw. So, yung transition noon, hindi ko kagad ma-adapt. Napakahirap. Na-discover ko to kasi kasagsagan ng pandemic noon. Ang nagkakatakutan talaga, kailangan malakas yung resistensya natin. Bukod nga sa tuloy-tuloy na panggabi yung schedule ko, nagkakaubos na ng vitamin C noong time na yun. Halos lahat walang mabilihan, nagkakaroon ng panic buying. Yung pinsan ko, meron siyang vitamin C, which is ito na nga yung Calbit C. Simula noong mag-take ako ng Calbit C, hindi na ako nahihirapan na matulog. And until today, hindi ko po kasi tinigil na yung paggamit po ng Calbit C and hindi na po ako nag-take pa ng another na brand po ng vitamin C. Dati-rati kapag naabutan po ako ng ulan, nagkakaroon po ako ng sipon, ubo, tapos trangkaso, kasunod. Pero nung nag-take po ako ng Calbit C, grabe. Maulanan ako, nililigo ko lang pagdating sa bahay din.
okay na po, hindi ko na po nararanasan yung dating inuubo-ubo ako, nagkakatrangkaso. Sobrang ganda po nung epekto sa akin ng Calvit-C. I highly recommend Calvit-C po sa lahat po sa ating resistensya. No? Kailangan mapatibay natin yung ating resistensya upang sa ganun, hindi rin po maapektuhan yung ating trabaho. And sa lahat po na makakarinig dito, lalo na sa mga night shift dyan na kagaya ko dati, no? I highly recommend na gumamit po kayo ng Calvit-C. Hi, I'm Rodeline Bulusan, 33 years old, currently living in Pasay City. So, dati akong sales lady sa malls and online seller as well. Since pandemic that time, no, talaga yung pasok namin skeletal. Siyempre ako, kailangan din ng family ko talaga ng fans, pangkain. Di ba? Kailangan nating mabuhay, no, kumayod. So that's why pinasok ko din talaga yung pagiging online seller dito. Being an online seller, pupunta ako ng baklaran, mamimili, talagang nauubos yung oras ko sa labas. Halos maghapon ako namimili. Inaabot kami ng magdamag sa pagpapak pa lang ng mga items. Kami mismo yung nagde-deliver ng mga item namin. May nahabol akong target sales ko. Work. Kaya nakakalimutan ko talaga yung healthy lifestyle ko. Wala na akong exercise. Tapos yung pagkain ko dito, wala na sa tamang oras. Madalas ako malipasan. Pagod, puyat, yung stress level ko sobrang taas. Actually, hindi talaga ako umiinom ng vitamin C. One time, I tried other brand. Ininom ko siya. Mahapdi talaga sa tiyan. Since lagi akong lipas sa gutom. Pero alam mo yung kailangan ko talagang maging protektado kasi lagi akong nasa labas. Habang nagbabrowse ako, nakita ko itong Calvit-C. Sinubukan ko siyang inumin. That time, lipas din ako sa gutom pero hindi siya mahapdi sa tiyan. Kung dati talagang hirap ako kasi pag galing ka sa labas, pagod, talagang bagsak na yung katawan mo, wala ka na talagang magawa. Thankful ako kay Calvit-C kasi talagang alam mo yung pump up talaga yung energy ko na kahit puyat ako, kahit pagod ako, hindi na ako basta-basta dito yung natatakot ako, kinakabahan na baka magkasakit ako. Alam mo yung protektado ka talaga. And nakakatulong talaga siya to brighten my skin. I highly recommend Calvit-C, especially po dun sa mga katulad ko no, na madalas puyat, pagod, stress, and especially yung lipas sa gutom. Hindi siya mahapdi sa tiyan. Kumbaga, napaka-gentle niya sa stomach. Alam mo yung protektado ka na and then gumaganda ka pa. Basta vitamin C, use Calvit-C. Okay. Kanina pa tayo nagbabanggit ng vitamin C. So, ano pa ba ang hanapin natin? Siyempre, yung ating Calvit-C. Ang Calvit-C po ay isang buffered vitamin C. Di ba? So, ang buffered vitamin C po, pag pinag-uusapan natin yan, sa ibang katawagan, ito ay tinatawag ring mineral ascorbates. At pag sinabi mong mineral ascorbate, ang kagandahan po ng ating Calvit-C, okay, being non-acidic, dalawa yung kanyang buffer, which is ito yung calcium and yung sodium. So, dalawang uri ng mineral that makes it alkaline. So, ibig sabihin po, ang ating vitamin C is a non-acidic vitamin C. Okay? So, ganun po kaganda yung ating vitamin C. Now, panuorin natin kung paano nangyayari at nagiging beneficial sa ating katawan ang tinatawag nating Calvit-C. Okay, hi guys! Today, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-superior yung ating Calvit-C. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kailangan nating materials dito. Siyempre, of course, isang basong tubig, povidone iodine, at isang stirrer. Yung tubig na to represents our body, which is clean habang tayo ay bata. Pero siyempre, as we age, so nakakain tayo ng mga toxins, okay, ng mga masarap na may mga preservatives. Pag nangyari na po sa katawan natin yan at nag-accumulate na po yung toxins sa katawan natin, diyan na po tayo magsisimulang magkasakit. Pero meron tayong paraan para unti-unti matulungan natin yung ating katawan para makarecover sa pamamagitan ng pagtitake ng ito po, okay, Calvit-C. Ilalagyan natin ng konti
yung ating baso na meron povidone iodine. So makikita nyo po dyan na unti-unti tutulungan, i-clear ang ating katawan, get rid of the toxins na na-accumulate. At unti-unti po makikita nyo na lumilinaw na. Protected ka ba kapag ikaw ay nag-take ng Calvit C? Opo, maski ikaw ay ma-expose sa mga free radicals at ikaw po ay makakain ng mga bawal, mga toxins. So protected po kayo. Ayan po yung nagagawa ng ating Calvit C. So matutulungan po kayo ng ating Calvit C lumaban sa iba't ibang na-encounter mo na mga sakit. Basta vitamin C, Calvit C! What are the most common questions dito sa ating paggamit ng ating vitamin C na kung tawagin ay Calvit C? Ayan. Unang-una, bakit ba natin kailangan mag-take ng vitamin C? Again, dun sa mga previous na sinabi ko na, kailangan natin because we don't have vitamin C in the body. Hindi tayo nagpuproduce ng vitamin C. Yung ibang hayop, pwede mag-produce, but tayo hindi. Diba? So, since hindi tayo nag-produce, we need something from outside. So, we have to take something with vitamin C. And that is Calvit C. Now, ano pa po ang kailangan natin? Why Calvit C? Again, Calvit C is non-acidic vitamin C. So, meron tayong buffer or mineral combination na calcium and sodium together with ascorbate. Kaya tayo ay tinatawag na non-acidic vitamin C. And yan po ay siguradong beneficial sa ating katawan. Why? The presence of calcium will mean a better bones and a better teeth. Di ba? Matibay yung ngipin natin dyan. Okay? So, what about yung mga bata and yung mga pregnant women? Pwede bang uminom ng ating Calvit C? The answer is yes. Yes na yes. Bakit po? Pag nag-take po kayo ng ating Calvit C, okay, yung pregnant women po, mas maganda po yung elasticity again ng tiyan nila, yung mape-prevent natin yung possibility ika nga, di ba, pagka nagbubuntis, sobrang nagkakaroon ng mga marks. Mape-prevent natin yung marks na yan by regularly taking our vitamin C. And of course, yung mga bata naman, pag nagte-take niyan, we prevent sickness. Diba? So, why is it called non-acidic? Again, ulitin natin, it's buffered. So, there's presence of calcium and there is presence of sodium as a buffer. So, ibig sabihin, with the combination plus the ascorbate, it becomes non-acidic vitamin C. It becomes alkaline. Ayan. So, is non-acidic vitamin C better than the regular ascorbic acid? Of course, yes. Bakit po? Anytime pwede mo siyang inumin nang hindi ka nag-iisip na baka sumakit ang sikmura mo. Diba? So, yun po. Does vitamin C helps with weight loss? Yes. Yes na yes. Again, with a better elasticity ng ating muscles and skin, nape-prevent natin yung deposits of fats. Diba? So, pag na-prevent mo yung deposit of fats, definitely, hindi ka mag-gain ng weight. Plus the fact that it also increases your metabolism. Basta't vitamin C, Calvit C. Ito pong muli ang inyong doktor, Dr. Ferdinand Soledad po, Medical Director ng JC.